Mahal, ayun. Tayo po ngayon ay bubuklat sa Mateo 18 verse 6 to 10. Amen po. Tinitingnan ko po itong kanina lang po na-surprise ako. Kanina lang po sa akin binigay ni Sister Beverly. Kaya ayun, thank you Lord. At sa pagkakataong kahit pa paano ay napagnilay-nilayan ko po na hindi ako natulog. Ayun, tinitingnan ko po ito kung paano tayo tumatayo sa ating buhay bilang mga anak po, bilang magulang sa ating mga anak and bilang mga anak po sa ating Panginoon. Amen po. Kaya ang ano ko po rito is isang bilang magulang natin sa ating mga anak, may dalawang paksa po ako natin na parang mas magiging malinaw kung paano ang ating mga anak ay tinutokso at kung paano yung mga bata, yung mga anak natin ay kung paano sila napapabayaan. Ano po? Kung anong kapabayaan ang mayroon at nangyayari sa kanila at nararanasan nila yung ganong uri ng pagkakasala. And bilang mga anak naman po ng Panginoon, ay naroon po yung patayuan natin sa Kanya na binibigyan po tayo ng babala, paalala, and kung paano po niya sa atin pinapakita yung Kanyang pagmamahal. Amen po. Ayan, sige po, tayo po magsimula. Maraming salamat, Lord. Sabi po dito, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kaliliman ng dagat kaysa sa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito na nananampalataya. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng mga tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Kung ang iyong kamay o ang paa ang nagiging sanhi ng isang pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay o ang isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay o ang dalawang paa na itatapon sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ang laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Dito po sa verse 6, makikita natin dito, binabanggit po dito ay Kristiyano at hindi Kristiyano, ano po. So sinasabi po rito, malinaw na kung sino man na maaaring makapagbigay kahit sinong tao ng katitisuran o magiging sanhi siya ng kasalanan, ng pagkakasala ng kanyang kapwa, mas mabuti pa sa kanya ang mamatay na lang. Amen po. Ang sakit, ano po? Ang sakit. Yun po ang pagkakaano dito. Kasi, yun po, mas mabuti pa sa kanya. Kasi po, sinasabi rito, kung sasabitan siya ng gilingang bato, sa sinaunang mga Romano po, ang gilingang bato na ito yung mabigat, ano po, ito yung ginigilingan nila ng kung sa atin po, ang mga sinaunang gilingan po, na pag gumagawa kami ng puto, yun yung batong bilog na mabigat. Amen po, ano? Yun yung batong mabigat na hindi parang yung isang tao hindi kayang buhatin po yun eh. O siguro kaya naman, kaya lang sobrang bigat. Yung bato na ito, yung gilingang bato na ito,
Yung gilinging bato na ito ay sapat na po para kung ikaw ay halimbawang ihuhulog ka sa tubig at ito ay nakatali sa iyo, ay sapat na para ito ay palubugin ka po. And dito sinasabi rin po dito na noong unang panahon, ang paraan pala ng pagbitay sa mga tao that time ay isa pong pamaraan nila yon, yung bibitinan niya. Binibitinan sila ng gilingang bato and saka sila ihuhulog sa dagat. At ang paglunod sa mga tao noon ay pangalawa bale sa pinakamatinding kaparusahan na tinatamo po ng mga nagkakasala before. And ang una po ay yung sinusunog at yung pangalawa nga po ay yung nilulunod. Amen po. Kaya dito po sa verse 6 na to makikita natin na ganun kawalang halaga ang tao sa paningin po ng Panginoon kung siya talaga ay nagiging sanhi o nagiging katitisuran ng isang bago-bagong nananampalatayaan po, na kung siya ay nagiging sanhi ng pagkakasala, yun yan, nakakagawa ng kasalanan, yung isang bago-bagong nananampalataya ay mas mabuti pa sa kanya na lang na mamatay na lang kaysa sa manatili siyang nag-e-exist sa mundo. Amen po, Ayan, kaya malinaw po na huwag tayong maging dahilan sa ating kapwa na tayo ay magdudulot pa sa kanila nang sila ay makakagawa ng kasalanan. Amen po. And then sabi po dito sa verse 7, sapagkat kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala, hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Amen po, tunay po na maging ang Diyos ay nababatid niya na lubhang makasalanan ang sanlibutan. Amen po, na talaga namang parang totoo naman po na nalaganap nga totoo naman nalaganap ang kasalanan dito sa mundo. Kahit saan ka tumingin ay maaari kang makakuha or makagawa ng pagkakamali. Tumingin ka nga lang po, di po ba? Sa pamamagitan pa lang talaga ng mata natin, maaari na tayong magkasala. Sinasabi po rito na talagang sobrang talamak at napakadali para sa tao na magkakasala siya at maging ang Panginoon is tanggap niya po doon, tanggap naman niya na talagang natutokso ang tao. Una-una kasi gawa na nga ng kanyang kahinaan ay talagang napakadali ng tao na sa ganung pamamaraan ay talagang maibubulid siya sa kanyang sa pagkakamali. Tunay kung tinutokso sila sabi po rito sa 7 to 9, kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan pagdating ng tukso, ngunit pakilakulabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Totoo po, malinaw na sinasabi na sa talatang ito po na matindi po matindi yung kasalanan, yung kasalanan dito sa mundo para sa even tumingin ka nga lang ay talagang mabibigyan ka na ng pagkakasala. At malinaw din po na sinasabi dito na mararanasan ng tao yon, lalo na po yung mga taong mahihina pa sa kanilang pananampalataya. Kumbaga hindi pa ganun talaga kalalim yung kanilang pagkakakilala sa Panginoon. Kaya po dito sinasabi rito na talagang kung ang tao na ito, yung mga taong natitempt na ito, yung natutukso ay nasusuunga sa ganung kasalanan, ay naisisisi doon sa nagbibigay sa kanya ng dahilan upang siya po ay magkasala.
ang guilty ay yung pong naging sanhi ng kanyang kasalanan. Kaya po lagi nating aalalahanin na kailangan lagi tayong nag-iingat. Lagi tayong nag-iingat sa ating ginagawa, sa ating mga sinasabi, sa lahat ng aspeto ng ating mga buhay bilang mga mananampalataya po na hindi tayo magiging dahilan ng katitisuran ng ating kapwa mananampalataya. Lalo-lalo na nga po dun sa mga bago-bago pa lang na tumanggap. Amen po And kung sa buhay naman po, titingnan natin sa buhay ng pagiging magulang po kung paano po tayo sa mga anak natin, halos lahat wala naman pong mga magulang talaga na talagang magnanais na ang mga anak natin ay mailalagay sila sa kapahamakan. Lahat tayo, walang lalong-lalo na po ang mga ina na talagang sa atin kasi nagmula ang mga anak natin ay nais natin sila na hubugin hanggang sa pinakamagandang imahe na magiging sila pagdating ng paglaki nila. Kaya ito inuumpisahan natin hanggang mula sa kanilang mga kabataan. Ang sinasabi nga po na ang mga kabataan ay tunay na likas nila yung pagiging inosente. Kaya kung sila ay mahuhubog mo, mailalapit mo sa Panginoon, sa murang edad nila, ay napakadali po nilang hubugin. Talagang kasi nga ang dali nilang maniwala, di po ba? Ang mga bata ay talagang umaasa yan sa mga nangangalaga sa kanila, sa mga nagtuturo, sa mga nagbabantay, na kung ano yung nakikita nila doon sa nangangalaga sa kanila, yun talaga ang kanilang natatandaan, yun ang nagiging yun ang kalalakhan nila. Kaya po napakahalaga na sa ating mga magulang na ang mga anak natin ay tunay na sa murang mga edad ay mailapit natin sila sa Panginoon. Nang sa ganun ay yun nga, hindi tayo ang maging sanhi ng kanilang katitisuran. Amen po. Iwasan din natin na sa ating mga tahanan, na makakakita sila ng mga masamang ehemplo na sa kung saan ay ito ang magbibigay po ng karumihan sa kanilang mga isipan na sa halip na ang nakikita nila ay yung mga magagandang image po, yung magagandang kaugalian, magagandang mga halimbawa na kanila pong mapupulot upang sa pagdating ng habang silang lumalaki, ito po ay kanilang tinataglay. Amen po na kaya napaka-importante sa atin talaga ng mga magulang na kaya napaka-bless po ng mga batang mga teenager na nai-involve talaga ngayon sa buhay natin pagiging Kristiyano kasi once na sila'y pumasok sa kanilang buhay, pagpapamilya, talagang maibubukas nila yung isipan ng mga anak nila sa paglapit po sa Panginoon. Unlike before po na talagang dati kasi hindi naman talaga lahat ay mulat po hindi lahat ay mulat sa pagpasok sa simbahan. At lalo-lalo na dati ang pinapasukan talaga nating simbahan ay iba pa yung mga katuruan. Kaya doon pa lang mismo sa pinapasukan nating simbahan ay mayroon na silang matututunan na maling pamamaraan na magiging dahilan din po ng kanilang katitisuran. Amen po di ba? At totoo yan na sa mga paraan dati ng pagsamba, doon pa lang ay naimulat na sila sa maling paniniwala, maling pamamaraan. Kaya doon pa lang sa edad na yon ng mga kabataan, natisod na po sila. Kaya
napaka pinagpala ng mga magulang ngayon na nagsisimula sa kanilang mga pamilya na namulat po sa ating paniniwala na naituro sa atin kung paano ba tayo tunay na magpupuri sa Panginoon, kung paano natin ituturo at ano ang kahalagahan ng mga ng Panginoon sa buhay nila. Na sa ganoon talagang yung alignment po ng pagkatao ng mga bata at yung puso nila ay naia-align agad dun sa Panginoon po. Kasi once na yung mga bata is lumaki na doon sa kung ano yung dating nakasanayan, ang hirap na pong bangatin. Ang hirap na nilang tanggalin doon. Kahit anong pakita mo ng magandang halimbawa, hindi po sila basta-basta makukuha dun sa ganung nakasanayan nilang pamamaraan ng paniniwala. Kaya tayo po bilang mga magulang sa ating mga anak ay talagang alisin natin sila doon. Kung hindi man natin sila matukso, pero may iba pong manunukso sa kanila. Kaya napakahalaga po nung talaga sila ay ating nababantayan at hindi natin napapabayaan. Sinasabi po rito na napakalaking factor yung kapag napabayaan natin yung ating mga anak sa maling paniniwala, ay isa na yon. Tayo rin mismo ang nagbulid sa kanila, sa kanilang katitisuran. Amen po, ano. Kaya tinitingnan ko to kanina po, ano, ito ay itong verse na to ay maaaring ilagay ko yung sarili ko sa pagiging magulang at pagiging anak ko sa Diyos, sa stand ko sa pagiging anak ko sa Panginoon. Kaya mahalaga po na alam natin yung stand natin sa ating Panginoon at yung katayuan natin sa yung posisyon natin sa ating mga anak. Sinasabi po rito sa verse 8 po. Kung ang iyong kamay o ang iyong paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na putol ang isang kamay o ang isang paa, kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at ang dalawang paa na itatapon sa apoy at hindi mamamatay. Kung ang mata mo naman ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mas mabuti pang magkaroon ng buhay na walang hanggan, na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kung itatapon ka naman sa impyerno. Amen po, ano. Hindi ko ba makikita natin, ano, yung nagiging dahilan para tayo ay magkasala, ano po. Ito ay isang hindi naman po literal talaga na puputulin natin yung ating dalawang kamay o yung dalawang paa or dudukutin natin yung ating mga mata para makaalis. Yung baga, ito ay isa lamang itong salawikain. Ano po, isa lamang siyang salawikain na pinapakita ron kung ano ba, kung ano ang kahulugan o ano yung mangyayari sa atin kung halimbawa ay yun ay gagawin natin, ano. Yun ay naman na kung wala nga yung mga yun, kung mas mabuti pa nga na wala na lang yung mga yan, kung ito naman ang magbibigay sa atin ng kasalanan po at magdadala nga sa atin sa pagkakasala. Sabi po rito, ano, marami pong mga bagay, ano po, marami tayong mga bagay na
na nakikita po sa ating sa labas po ng tahanan natin, maging dito nga sa loob natin marami po mga bagay dito sa atin na pwede talaga siyang magbigay sa atin ng dahilan para tayo ay makagawa ng kasalanan, po. And ano po ba yung mga bagay na yan na maaari sa ating magbigay ng dahilan para tayo ay magkasala? Dito lang po sa bahay natin, o pangkaraniwan lang, yung cellphone po natin, hindi po ba isa na yan pag binuksan natin yung cellphone natin, napakarami dyan na pwede po nating makita, marinig, mga laro, di po ba, na pinagmumulan po ng kung hindi ito ay hindi natin talaga mababalanse, kung hindi natin mabubusisi, ay talaga namang, o hindi natin makukontrol yung ating mga sarili, ay pwede na tayo nitong bigyan o ibulid po mismo sa kasalanan. Bawat Kristiyano po talaga ay dumarating po sa mga ganong sitwasyon na talaga tayo ay nagiging mahina. Pero sinasabi po na ito ay tunay namang nalalaman naman talaga ng Panginoon na darating at darating yung tao na siya ay matutokso. Subalit sabi po na magtiwala tayo, dumating man tayo doon sa mga ganoon ng mga pagtukso. Ang Diyos ay may kapangyarihan na tayo po ay mailabas at mailigtas mula doon sa kasalanang iyon. Sabi po sa Korinto, sabi po sa 1 Korinto chapter 10 verse 13, hindi tayo hahayaan ng Diyos na dumanas ng tukso na walang ibibigay ang Panginoon para mapagtugumpayan ito. Lahat ng tentasyon ay may kalalabasan. Magtiwala ka lamang sa Panginoon. Amen po. At ang mga kakilakilabot na nadadanasin natin ng mga taong kakilakilabot ang dadanasin ng tao na nagbibigay po sa atin ng kasalanan. Paulit-ulit yan na binabanggit na kahindik-hindik, seryoso ang mararanasan ng taong nagiging sanhi ng pagkakasala o katitisuran ng isang tao po. Ang taong naging katitisuran ay tunay po na guilty sa paningin ng Diyos. Sabi po, those stumbling block is immutable. Kaya po ang babala ng Panginoon, umiwas ka na ikaw ay maging katitisuran ng iyong kapwa. Dapat ay hindi ka magiging dahilan ng pagkakasala sa kung paanong paraan ay maaari maging dahilan ng pagkakasala ng isang Kristiyano. Mas lalo kung galit ang Panginoon, mas lalong ayaw niya na ikaw, batid mo na ikaw ay naligtas na. Subalit naging dahilan ka pa ng pagkakasala ng isang kapatid mong bago-bago pa lang na nakakakilala sa kanya. Dapat po, andun talaga yung tayo ay conscious and cautious sa ating paraan ng pananalita. Kung kailangan ay maingat tayo sa ating mga ginagawa, sa ating mga kinikilos at kung paano tayo nakikisalamuha. Lalong-lalo na nga po dun sa mga kapatid natin bilang mga Kristiyano upang hindi tayo maging halimbawa, upang hindi tayo makakitaan ng kapintasan na maaaring makaalimura o makabawas dun sa kanilang pagtitiwala bilang isang Kristiyano. Kasi dala po natin yung identity ng Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan yung mga ginagawa natin ay alinsunod dun sa kanyang mga katuruan. Kaya oras po na nakitaan tayo ng hindi magandang mga katangian, parang tayo na rin po ang nagdala sa kanila, nagbigay sa kanila ng dahilan para sila po ay mawalan ng gana, manamlay at panlamigin po sa kanilang nagsisimula pa lamang po
na pagkilala sa Panginoon. Amen po. And dito po tayo sa verse 8 to 10. Ano po? Kung ang andito na pala. Pakaingatan ninyong huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Amen po. Sinasabi po rito na kung nabasa ko po na talagang wala namang tuwiran na sinabi na ang bawat tao ay may talaga na isang anghel na nakabantay. Subalit ang malinaw is mayroon talagang ipinadadala ang Panginoon sa mga sandali na talagang yung mga anak niya, tayong mga tao ay may nangangailangan ng tulong. Na sinasabi po rito na ang mata ng Panginoon ay laging nakatutok, laging nakamasid sa atin. At ang mga anghel naman po, sila naman ay nakabantay naman po sa mukha ng Diyos, na kung paano sila ay talagang parang iniintay lang nila kung ano ang magiging reaksyon. Kung ano yung magiging reaksyon ng Diyos, na magiging hudyat po para sila ay kumilos, na titingnan natin ganun pala kahalaga ng tao sa Diyos, na talagang merong mga nakabantay na anghel sa kanya para anytime na humudyat siya ay makapagbibigay agad yung mga anghel na ito ng tulong sa mga tao. Sabi po dito, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Kaya maging ehemplo po tayo ng ating mga kapatid, ng ating mga kapwa Kristiyano, at ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Amen po. At sinasabi po rito, huwag nating titingnan yung mga tao bilang isang maliliit. Dahil sa Panginoon, ang mga tao ay pantay-pantay lamang. Pare-pareho siyang tumingin. Malaki man o malaki, maganda man ang posisyon o hindi, mayaman ka man o mahirap, maganda, pare-pareho lang, wala po siyang favoritism. Sabi po sa Galatia, verse 3, 27 to 28, pare-pareho tayo sa kaharian ng langit. Kaya huwag magtatangi ang tao. Walang kinikilingan ang Diyos. Ito naman po ang sabi sa Santiago 2, verse 3 to 4. Kaya lagi po nating tatandaan, wala tayo dapat kinikilingan. Ang pagtanaw natin sa ating mga kapwa, lalo-lalo na po sa ating mga kapwa Kristiyano, dapat po ay pantay-pantay dahil ganun tayo tinitingnan ng ating Panginoon. Walang paborito, lahat sa Kanya ay mahalaga. Maraming Kristiyano na napapansin na ang taglay po ay yung diskriminasyon. Amen po, totoo po, hindi natin maikakaila na nangyayari talaga yung diskriminasyon sa buhay po ng mga Kristiyano. Hindi naman natin po nila lahat, pero mayroon po talagang ganoon. Kaya sabi po, sa ganung pakiramdam ng mga taong nagsisimula pa lang, ng mga bago-bago pa lang nananampalataya, kung mayroong nakikita na nakakahigit ang pagtingin sa iba, yun po ang nakakapagpalayo sa kanila upang sila ay magkaroon ng higit na intensyon na magpatuloy sa kanilang pananampalataya kasi nagkakaroon po ng hindi magandang imahe.
Kaya napakahalaga po sa ating bilang mga ligtas na, bilang lumalim na talagang tayo ay pinagmumulan po ng encouragement ng tayo yung tayo yung makakahikayat sa kanila sa ano pong pamamaraan. Marami pong pamamaraan para tayo ay magiging encouragement sa halip na magiging katisuran. Ano po, huwag nating iparamdam sa ating mga kapatid na minamaliit natin sila. Dahil ang pagiging Kristiyano po ay tunay na mahirap po iisipin natin. Pero kung ito'y isa sa puso natin at iisipin natin na ito'y nagmumula sa pag-ibig ng Panginoon, ay napakadali lamang po. Ano po, mamumuhay sa atin instead na galit ay pagmamahal. Ano po, instead na pagiging makasarili ay pagbibigay. Instead na pagtatanim ng galit ay yung kapatawaran. Amen po, ano? Yung mga bagay na ganun ay talagang maiaalis sila sa sila ay magkakamali at makakagawa ng kasalanan. Napakabuti po ng Panginoon. Ang nais niya sa atin lahat ay lahat ng makakabuti sa atin at mailayo tayo sa kapahamakan. Kaya ang sabi nga po, yung mga anghel na yan na nakabantay sa mukha ng Panginoon, sila yung magdadala sa atin ng proteksyon, ng pag-iingat. Ano po? Na nagmula sa Panginoon. Ganon po tayo kamahal ng ating Diyos Ama sa langit. Kaya ganon din po ang gawin natin sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Yung pong mga mahihina at yung mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ating po silang hikayatin, hipuin, damahin, hikayatin na mas maging malapit po at maibalik sa kanilang pag-aapoy na pagkilala sa Diyos. Sabi nga po, gano'n na lamang ang pagmamahal sa atin ni Kristo. Kaya gano'n na lamang din po ang pagmamahal sa atin ng kanyang Diyos Ama, ng kanyang Panginoon, ang Diyos Ama sa langit. Kaya huwag po nating maliitin ang ating kapwa na mananampalataya. Tingnan natin ng pareho. Ano po, tingnan natin sila ng kapareho. Hindi po basihan kung sila ay magaling na sa pulpito, hindi basihan kung ano yung kanilang pwesto sa simbahan. Hindi daw po ganun dapat. Kailangan talaga ay pare-pareho. Mayroon lang talagang mga lingkod ng Panginoon na pinipili. Subalit hindi naman ito dahilan para magkaroon ng diskriminasyon at pangmamaliit. Amen po, ano? Sabi po dito, ano kaya ang dahilan kung bakit natin nagagawa ang maliitin ang ating kapatid? Dahil ba matured na tayo? May titulo na tayo? O lagi tayong napupuri? Kung ganun tayo, ay mag-isip-isip ka na. Dahil hindi ito ang nais ng Panginoon na pananaw natin. Ang dapat ay maging katangian natin bilang mga ligtas na ay isipin natin kung gaano natin at paano natin iingatan, poprotektahan at ipagtatanggol ang ating mga kapatid na mananampalataya
Dahil ganun po tayo, pinoprotektahan, iniingatan, at pinagtatanggol ng ating Panginoon. Sapagkat sabi po sa Mateo 18 verse 11, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang napapahamak. Ganun din po ang sabi sa Mateo 18 verse 14, gayon din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit ang mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Amen po. Malinaw po na ayaw ng Diyos Ama sa langit, ayaw ng Panginoon na ang mga maliliit o ang mga bago-bago pa lamang sa pananampalataya ay makakaranas po ng pangmamaliit sa kanila, na makakaramdam sila na sila ay tinatapakan. Dahil sa mata po ng ating Panginoon, tayo ay pantay-pantay lamang. Iwasan po natin na may pagkakahati-hati. Lagi nating iisipin na tayo dapat ay nagiging magandang imahen ng ating mga kapwa, mga mananampalataya man o hindi, sa paningin man ng bata o hindi, kailangan po pare-pareho. Titingnan nila tayo bilang matuwid at isang taong namumuhay, taglay ang mga katangian ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po. Maraming salamat po. Yun lamang po ang aking mabibahagi ngayong gabi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dalangin ko po na sana ay mayroong tumimo sa inyong mga puso't kaisipan mula po sa mensahe ng ating Panginoon. Amen po. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po.